Wala na ang dalawa kong anak. At ang dahilan kung bakit sila nawala ay ang asawa ko na tatay nila. Ngayon, ang araw ng paglilibing sa kanila, pero ang asawa ko ay nasa tabi ng may sakit na ina ng kanyang dating kasintahan. Bilis! Tumawag kayo ng ambulansya. May aksidente. Linlin, Ching-Ching. Linlin. Ching-Ching. Mama? Napakasakit po. Linlin. Mama? Bakit hindi ko na po kayo makita? Hindi ito maaari. Hindi maaari. Ching-Ching. Hindi maaari. Hello? As hospital po ba ito? Bilisan niyo po. Bilis! Maganda kayo, bilisan nyo! Yuan Cheng. Yuan Cheng, tulungan mo ang mga bata. Mga bata? Anong nangyari sa kanila? Anong nangyari sa mga bata? Anak, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Siguradong tutulungan kayo ng Papa nyo. Yuan Cheng, pumarito ka na. Hindi na maayos ang lagay ni na Linlin at Ching-Ching. Bilisan mo. Naku, Kier, bakit parang hindi ako makahinga? Tia? Nanghihina ang mga binti ko. Bali na ba ito? Bakit nandito silang tatlong mag-ina ni Lin Keer? Brother Yuan Cheng, iligtas mo ang nanay ko. Brother Yuan Cheng, Yuan Cheng, nanghihina na sina Linlin at Ching-Ching. Bilis, pumunta ka rito. Uncle Hey, tulungan niyo po si Lola. Brother Yuan Cheng, tulungan mo po ang nanay ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Brother Yuan Cheng. Ma. Tia? Tia? Ma, Ang stretcher? Dali, dali, dali! Yuan Cheng. Yuan Cheng. Linlin. Ching-Ching. Yuan Cheng. Hi Yuan Cheng. Kritikal ang sitwasyon. Paandarin na ang sasakyan. Hi Yuan Cheng. Hi Yuan Cheng. Isama mo na sina Linlin at Ching-Ching, bilis. Tiyaw niyan. Puno na ang ambulansya. Nawalan na ng malay ang nanay ni Keer. Delikado ang lagay ng matanda. Hindi na ito makakapaghintay. Hindi tayo pwedeng maantala. Ihahatid ko muna siya sa ospital. Hi Yuan Cheng. Nagsusumamo ako sa iyo. Sumama ka po sa akin para tingnan sina Ching-Ching at Linlin. Sila ay... Hintayin mo ako saglit. Babalik ako agad. Para sunduin kayo ng mga bata, okay? Brother Yuan Cheng. Kiyaw niyan? Tama na yan. Alam kong may galit ka kay Keer. Pero doktor ako. Tungkulin ko ang magligtas ng buhay. Yuan Cheng. Hi Yuan Cheng. Hi Yuan Cheng. Linlin. Ching-Ching. Linlin. Linlin. Hello. Hospital po ba ito? Pasensya na po, ang kalalabas lang ay ang huling sasakyan dito sa ospital at ang susunod ay matatapos pa sa loob ng 1 oras. Linlin. Ching-Ching. Walang silbi si Mami. Patawad sa inyo ng Mami nyo. Mommy, pinuntahan po ba na naman ni Daddy ang masamang babaeng iyon? Linlin. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kayo ni Mommy. Huwag niyo akong iiwan. Huwag niyo akong iwan. Mommy, antok na po ako. Pagkagising ko po, isama niyo po ako sa amusement park para maglaro, ha? Ching-Ching. Ching-Ching, huwag kang matulog. Kumapit ka pa. Parating na ang ambulansya. Ching-Ching. Ching-Ching. Mommy, hindi ko siya tatay. Isa siyang malaking manloloko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya mapapatawad. Linlin. 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 Tulong. Tulong. Iligtas niyo ang mga anak ko. Parang awa niyo na. Pakiusap.
May tutulong ba sa mga anak ko? Kumapit lang kayo? Kapit lang. Linlin. Linlin, Linlin. Ching-ching. Linlin. Ching-ching. Linlin, huwag nawa kayong mapahamak kapag may nangyaring masama sa mga anak ko. Yuan Cheng, hindi kita mapapatawad habang buhay. Mrs., pakikiramay po. Ang inyong dalawang anak ay wala na. Hindi. Yuan Cheng, pakisagot naman ang tawag. Bilis! Kier, kukunin ko lang ang mga result ng test. Alagaan niyo muna si tita. Iyaw niyan. Hindi nakasya sa ambulansya. Nawalan na ng malay ang nanay ni Kier. Mapanganib na ang lagay niya. Hindi na pwedeng maghintay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ihahatid ko na siya agad sa ospital. Yuan Cheng, nagsusumamo ako sa iyo. Nagmamakaawa ako na sumama ka sa akin para makita sina Ching Ching at Linlin dahil sila. Maghintay ka lang ng kaunti. Babalik din ako agad. Susunduin ko kayo ng mga bata, okay? Linlin, tama ka. Isang manloloko ang tatay niyo. Ang isang katulad niya ay hinding-hindi magiging karapat-dapat na maging ama niyo. Simula noong nakipagdiborsyo si Lin Kier, palagi nang nakabuntot sa kanya si Yuan Cheng. Paano naman kaming mag-iina? Kung ganoon pala, Yuan Cheng, manatili ka na lang sa kanila habang buhay. Walang dapat ikabahala. Hindi naman siguro malala ang sugat ng mga bata. Hindi ko lang alam kung dinala ba sila ni Kiao Nian dito sa ospital. Anong problema, Brother Yuan Cheng? Wala lang ito. Tungkol kay Kiao Nian, hindi ko talaga siya makontak sa telepono. Hindi kaya dahil hindi mo pinuntahan si Sister Kia Onian, nagali siya at iniblock ka na niya? Yuan Cheng, hindi sa nang enggi alam ako. Pero itong si Kiao Nian ay sobra na ang ginagawa. Sandali ka lang naman nawala sa tabi niya, tapos magagawa ka na niyang i-block o i-delete. Napakababaw niya talaga. Uncle He, may nagawa ba kaming mali? Kaya ba nagagalit sa'yo si Tita Kiao Nian? Hindi. Hindi nyo kasalanan. Alagaan mong mabuti si Lola. Lalabas muna ako para tawagan ulit si Kiao Nian. Lola! Ma, anong nangyari sa'yo? Brother Yuan Cheng, Kier, magpahinga kayo ng mabuti ni Tia. May trabaho pa akong dapat asikasuhin. Tawagan nyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Yuan Cheng, may gusto pang pag-usapan si Tia sa iyo. Tia, may mahalaga talaga akong gagawin. Hindi ako makakaalis. Mag-usap na lang tayo mamaya. Hello? Kiao Nian? Bakit mo biglang binlock ang tawag ko? Tinulungan ko lang si Tita Lin sa mga papeles nila sa ospital. Naiwan ko ang phone ko sa kwarto nila. Nasaan na sina Linlin at Ching Ching? Nasa ospital na ba sila? Kumusta ang lagay nila? Naalala mo pa pala na mayroon kang 2 anak. Akala ko kasi ang natatandaan mo lang ay si Lin Kier at ang nanay niya na mukhang nagmamadali ka pang pumasok sa pamilya nila. Wala kaming mali siya ni Kier. Malinis ang aming hangarin.
Sina Keer ay mag-ina na nag-iisa na lang, wala man lang silang kakilala rito. Hindi ba pwedeng tumulong lang ako? Bakit ba hindi mo man lang subukang umintindi? Anong iintindihin ko? Dahil kay Lin Keer at sa nanay niyang kabit, ay mas pinili mong iwan at pabayaan ang sarili mong mga anak sa pinangyarihan ng aksidente. Bakit hindi mo man lang naisip na mas alagaan sina Linlin at Chingching? Puntahan muna natin ang mga bata. Tama na, tama na. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo tungkol dyan. Sina Linlin at Chingching, ano na ba talaga ang kalagayan nila? Kung gusto mong malaman, pumunta ka rito at tignan mo sila. Hello? Uncle He, anong nangyayari? Ayos lang. Brother Yuan Cheng, parang narinig ko kasi na nag-aaway kayo ni Sister Kiao Nian. Dahil ba ito sa nangyari kina Chingching at Linlin? Nung sumakay ako sa ambulansya, nakita ko na silang dalawa ay wala namang anumang galos. Paniguradong magiging maayos lang sila. Bakit parang ang garalgal ni Kiao niyan? Baka naman ang mga bata. Siya nga pala, Brother Yuan Cheng. Yung nanay ko, sabi niya medyo sumasakit ang bewang niya. Pwede mo bang? Hindi pwede. Hindi pa rin ako mapalagay. Keer, titingnan ko muna sina Chingching at Linlin. Brother Yuan Cheng, Sa basement level 3 ay mayroon lang morgue? Bakit ako dinala ni Kiao Nian dito? Hi Yuan Cheng, inaabangan ko na talaga ang magiging hitsura mo sa gulat mamaya. Nasa loob sina Linlin at Chingching. Kiao Nian? Morgue itong lugar na ito? Dapat may hangganan din ang pagbibiro mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nandyan talaga sa loob sina Linlin at Chingching. Sige, lokohin mo na ako. Pero sina Linlin at Chingching ay sarili mong mga anak. Paano mo nasasabi na wala na sila? Kiao Nian, nababaliw ka na ba? Ako. Ayokong magpaliwanag sa'yo ngayon. Sumama ka na muna sa akin sa loob. Napakasamang senyales ng lugar na ito. Kung gusto mong pumasok, ikaw na lang. Hindi na dapat ako naniwala sa mga sinabi mo. Hi Yuan Cheng, bumalik ka rito, Hi Yuan Cheng. Miss Kiao, maari po bang malaman kung ang huling seremonya ay gaganapin 3 araw mula ngayon? Ito po ang resibo. Itago po ninyo ito. Mama, gusto ko po sana nito. Maaari po ba? Sige. Linlin, ikaw naman, ano ang gusto mo? Mama, gusto ko po to. Pwede mo ba tong bilhin para sa akin? Siyempre naman, pagdating ng kaarawan ninyo, bibilhin lahat iyan ni Mama bilang regalo sa inyong kaarawan. Ayos ba? Opo. Kayo ang pinakamabait na mama. Mahal na mahal po kita, mama. Mama, mahal din po kita. Linlin, Chingching, ang mga laruang ito, sa kabilang buhay nyo na lang malalaro. Xuan, gusto mo ba ito? Bibilhan ka ni Uncle He, gusto mo? Uncle He, napakabait mo sa akin. Kung magiging tatay ka lang ni Xuan, ay mas magiging maayos pa sana ang lahat. Xuan, nakapili ka na ba ng regalong gusto mo? Sister Kiao Nian. Sister Kiao Nian. Kiao Nian, bakit ka nandito? Hi Yuan Cheng, ilang araw ka nang hindi umuuwi. Akala ko kung gaano ka kabisi. Iyon pala, busy ka sa pag-aalaga sa kabit mo. Ito ba ang tinatawag mong tungkulin? Kiao Nian, ikaw! Kasi si Kier at ang nanay niya ay nasa ospital pa. Mahina ang katawan niya,
Wala akong magawa kundi ang tumulong para bantayan muna si Xuan. Kaya mas pinili mong pabayaan ang sarili mong mga anak para lang magpakaama sa anak ng ibang tao? Kiao Nian, huwag mong bigyan ng mali siya ang ginagawa ko. Itinuturing ko lang na kapatid si KR. Tama po, walang kasalanan si Brother Yuan Cheng. Kung hindi lang dahil sa akin. Tita Kionian, wag mo na po sanang pagalitan ng tito. Kasalanan ko po. Hindi ko na po uulitin ang mga sinabi kong iyon. Tingnan mo si KR. Napakamabait at napakaunawain niya. Samantalang ikaw, parang wala nang ginawa kundi ang magreklamo. Nagawa mo pang iwan ng mga bata para lang magliwaliw mag-isa. Xuan, sa susunod na buwan na ang birthday mo. May naisip ka na bang regalo? Uncle He, ako po. Sa loob ng 3 araw, birthday na ni na Ching Ching at ni Linlin. Nasaan ang mga regalo nila? Wala ko naman talagang bumili na. Papunta pa lang ako nang makasalubong ko si Xuan at ang mama niya, kaya isinabay ko na rin sila dito. Nga pala, isa birthday ng mga bata, nakapag-book na ba ng hotel? Oo, nakapag-book na ako. Saan? Sa 47 Wanglin Road. Sa 47 Wanglin Road? Wanglin Road, pang-47. Bakit parang masyadong malayo ito? Sige, nakuha ko. Pagkatapos ng 3 araw, sisiguraduhin kong maglalaan ako ng oras para samahan ang mga bata sa kanilang kaarawan. Uncle He, pwede na ba tayong bumili para kay Xuan ng regalo? Siyempre naman, kahit anong gusto ni Xuan, ibibili ka ni Tito. Ayos ba yon? He Yuan Cheng. Huli mo na itong pagkakataon. Magandang araw po. Itatanong ko lang kung magbabayad na po ba kayo? Pwede po bang tulungan niyo akong ang 2 laruang ito ay palitan ng kulay itim at puti? Sige po. Kiao Nian, wala nang space sa ambulansya. Matanda na ang nanay ni KR. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kailangan ko na siyang dalhin sa ospital agad. Yuan Cheng, nagmamakaawa ako. Sumama ka sa akin at tignan sila. Sina Ching Ching at Linlin ay. Hindi ako nagbibiro. Sina Linlin at Ching Ching ay nasa loob lang. Maaari mo bang tulungan akong palitan ang 2 laruang ito ng kulay itim at puti? Itim at puti? Ibig bang sabihin ay wala na ang mga bata? Heto na po. Salamat. He Yuan Cheng, umaasa ako na pagkatapos ng 3 araw, makakarating ka talaga sa tamang oras. Pangako. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Anong problema, Brother Yuan Cheng? Wala iyon. Uncle He, Hu? bakit hindi natin ibigay ito sa mga bata? Siguradong magugustuhan nila ito. Sige. Ang kabutihan ni Xuan, sisiguraduhin ni Tito na maiparating ito sa kanila. Sige. Magsisimula na ang seremonya. Pakisabihan na agad ang pamilya. He Yuan Cheng. Nakaalis ka na ba? Anong oras ka darating? Nakaalis na ako. Tanda ko na ngayon, malapit na ako. Halo? Brother Yuan Cheng. May test ang mama ko ngayon. Sasamahan mo ba ako? Pero, dapat samahan ko sina Linlin at Ching Ching para sa kanilang birthday. Hindi ko kayang mag-isa. Tsaka hindi naman ito matatagalan. Kung medyo mahuli ka sa birthday, aabot ka pa rin. Sige. Samahan mo muna ang tita. Papunta na ako. Sige. Kiao Nian, ang nanay ni KR ay may follow-up check-up. Kailangang may tao doon. Mahuhuli muna ako sa pagdating. Magsisimula na po ang seremonya. Meron pa bang pamilyang wala rito? Wala na. Wala na ring darating pang iba. Tia, wala namang naging problema sa resulta ng test. Kailangan mo lang magpahingang mabuti at malapit ka na ring makalabas ng ospital. Yuan Cheng, salamat sa malasakit mo. Mukhang kahit sa huling pagkakataon, wala na ring silbi kung magkikita pa tayo. Linlin,
Ching Ching, sana sa susunod niyong buhay ay mapunta kayo sa mas mabuting pamilya para hindi na kayo magdusa kasama ni Mama. Hello, ako. Mama! Linlin. Ching Ching. Anong Mama. nangyayari sa inyo? Kuya, si Mama. Mama! Anong nangyari sa akin? Mama, nahimatay po kayo. Naghanap kami ng mga staff. At tinulungan kaming dalhin kayo rito. Linlin? Ching Ching. Ang galing nyo. Salamat sa inyo. Mama, magpahinga na po kayo ng mabuti. Protektahan na po namin kayo ni kapatid. Sige, pangako iyan ha. Kailangang lagi kayong nasa tabi ko para protektahan ako. Opo. Pahag nga ako. Sabi niyo hindi niyo ako iiwan. Bakit binali niyo ang pangako niyo? Ang liliit niyong sinungaling. Wala na kayo sa tabi ni Mama. Paano pa kaya ako makakayanan nito? Linlin, Ching Ching, nandito na si Papa. Linlin? Ching Ching? Kiao? Nian? Nasaan silang lahat? Sino iyan? Sir, ang inyo pong... Salamat. Sino ang bumili ng ganitong mga gamit? Hoy, Kiao Nian! Ano ba ang ibig mong sabihin? Nitong mga nakaraang araw, dinala mo ako sa morgue, tapos naglagay ka pa ng retrato ng patay, pati mga gamit para sa libing. Alam kong galit ka dahil hindi ako nakauwi kamakailan. Pero sumosobra na ito. Yuan Cheng. Nangako ka sa akin na dadalawin mo ang bata, pero napako ang pangako mo. Hindi? Ano ba ang kinalaman niyan sa mga ginagawa mong ito? Kapag pumunta ka rito, malalaman mo rin. Hoy! Hello? Manong, sa 47 Wanglin Road tayo? Sa 47. Hindi ba funeraria iyon? Funeraria. Anong nangyayari rito? Linlin! Ching Ching! Yuan Cheng. Huli ka na. Mula ngayon, hinding-hindi mo na makikita sina Linlin at Ching Ching. Hindi! Hindi maaari. Linlin! Ching Ching! Nasaan kayo?
Nandito na si Papa. Huwag na kayong magtago, please. He Yuancheng, wala na sina Linlin at Qingqing. Paano nangyari iyon? Kiao niyan, niloloko mo lang ako, di ba? Linlin? Qingqing. He Yuancheng. Noong lumuhod ako sa harapan mo at nagmakaawa na iligtas ang mga bata, ano ang ginawa mo? Inuna mo ang babae mo, hindi mo man lang sila tinapunan ng tingin. Ikaw? Kayo ang may kasalanan kung bakit nawala sila. Mali ang ginawa ko? Dapat lang akong parusahan, dapat akong maparusahan. Niyan, pakiusap, isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Hayaan mo akong makita sila sa huling pagkakataon. Hayaan mo lang akong makita ang mga bata, sige na? Huwag ka nang magpanggap, He Yuancheng. Nakremate na sina Linlin at Qingqing. Hinding-hindi mo na sila makikita muli kahit kailan. Niyan, noon, nawalan ng malay si nanay ni Keer at nagmakaawa siya sa akin. Kaya ko lang nagawa iyon. Hindi ko akalaing magiging ganito kalala. Akala ko may susundo sa inyo. Pero ang tungkol dito, wala talagang kasalanan si Keer. Masyadong natakot ang bata, kaya siya naging... He Yuancheng, hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ang Lin Keer na iyan. Nahiya ka naman sa dalawang bata. Kaya pala sinabi ni na Linlin at Qingqing, ayaw nilang makita ka. Umalis ka. Lumayas ka na ngayon din. Ako. Attorney Jiang, kumusta po kayo? Gusto ko na pong makipagdiborsyo. Miss Kiao, tungkol sa inyong kaso, nasuri na po namin ito ng maigi. Base sa aming investigasyon, ang matrikula ni Xuan, maging ang sananay niya para sa gastos sa pagamutan sa mamahaling silid, lahat ng iyon ay ang asawa ninyo na si He Yuancheng ang nagbayad. Simula pa pala noong 3 taon ang nakalipas, ay may relasyon na silang dalawa. Paano naman ang perang iyon? Ang mga perang iyon ay bahagi ng inyong conjugal property at maaari ninyong gawin ang legal na hakbang para mabawi ang lahat. Siyempre, babawiin ko ang lahat. At hindi ako magtitira kahit 5. Kukunin ko silang lahat. Pinagbayad nyo na ang anak ko. Akala nyo ba hahayaan ko lang kayong sumaya? Linlin? Qingqing? Patawad at hindi nakarating si Papa noon? Ngayon, may dala akong merienda para sa inyo. Pati na rin bulaklak. Sana ay huwag ninyong sisihin si Keertia dahil siya. Kiao niyan? Kasalanan mo kung bakit wala na ang mga anak ko. Ngayon, para kanino pa iyang ginagawa mo? Ilayo mo ang basurang iyan at lumayas ka. Huwag mong dungisan ang puntod ni Linlin at ng mga bata. Ano bang ginagawa mo? Ang mga ito ay binili ni Keer para sa mga bata. Pinapakita lang niya ang kabutihan ng loob niya. Kabutihan? May allergy sa pollen si Qingqing at si Linlin naman kapag kumakain ng mani ay nilalabasan agad ng mga pantal. At iyan ang tinatawag mong kabutihan? Napakamabait naman talaga ni Lin Keer. Qingqing, Linlin, andito na ang mama niyo para bisitahin kayo. Ang paboritong picture book ni Qingqing, pati na ang paboritong kotseng laruan ni Linlin, dinala ko silang lahat. Pasensya na po, kulang ang naging pag-aalaga ko sa mga bata. Pero, DSIS. Mabuti naman ang intensyon ni Keer. Sabay kaming namili kasama si Xuan, hindi niya po alam na. Pagkatapos mo kay Lin Keer, ngayon naman ay si Xuan. He Yuancheng. Sa buhay ng ibang tao, tutok na tutok ka talaga. Nung maaksidente sina Linlin at Qingqing sa kalsada, nagawa mo bang mag-alala? Kahit isang beses lang. Nagtanong ka ba? Tama si Linlin. Hindi nila kailangan ng tatay na katulad mo. Doon ka na lang magpakatatay kay Xuan. Sino ka ba? Mamahaling silid ito ng ospital. Hindi ito para sa kung sino-sino lang. Ikaw, kapag hindi ka tumigil, tatawag ako ng tao. Alam mo ba kung sa mamahaling silid na ito, kaninong pera ang ginamit? Anong pakialam mo? Sino ka sa palagay mo? Tinawag ko na ang nurse? Kung hindi ka pa aalis, baka hindi ka na makalabas mamaya. Ganoon ba? Sige, tingnan natin kung sino talaga ang dapat umalis. Kiao niyan?
Sino ang nagpindot ng call bell? Ako po. Nandito lang ako sa silid na ito at nagpapahinga. Tapos biglang dumating. Ang babaeng ito at tinakot kami, yung puso ko. Sumasama ang pakiramdam ko dahil sa kaba. Ako ang nagbayad para sa kwartong ito. Bakit naging inyo ito? Siya, si Lynn Keer. Tinukso niya ang asawa ko at siya ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. At ang nanay niya ay dito pa nakatira sa binayaran kong luxury room. Nandito ako ngayon para ipaglaban ang hustisya para sa anak ko. Hindi totoo? Hindi yan totoo. Halika, tingnan natin sa loob. Lagi kang nagpapakita ng awa at nagpapaawa. Sunod ng sunod sa asawa ng iba. At ngayon sasabihin mong wala kang ginawa. Hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Ako pa ang nagsisinungaling? Ito ang chat logs nyo pati mga bank transfers. Pakita natin sa lahat para makita kung sino sa ating dalawa ang talagang nagsisinungaling. May ebidensya na, todo tanggi pa rin. Kadiri, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng masamang babae. Totoo, ginasta na nga ang pera ng mag-asawa. Siya pa itong matapang, napakawalang hiya talaga. Para sa akin, yung lalaki ay hindi rin mabuti. Bakit hindi siya pumupunta dito? Huwag niyo akong kuhanan. Itigil niyo ang pagkuha ng video. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Uncle He, iligtas mo po si Mama. Aapiwin po siya ni Kiao ni Tia. Ano? Darating na ako agad. Pasensya na talaga. Kiao niyan. Alam ko na naging malapit kami ni Brother Yuan Cheng. Nagseselos ka sa akin. Pero ako, humingi lang naman ako ng tulong sa kanya. Hindi ko alam na magkakaroon ka ng maling akala at hindi ko rin alam na pera mo pala ang mga iyon. Oo nga. Ako naman ang gumamit ng pera mo. Kung may galit ka man, sa akin mo ibaling. Sama ng loob mo. Hindi mo pinoprotektahan ang asawa mo. Ang kabit pa ang kinakampihan mo. Nagpapanggap ka pa na mabuting tao dito? Ang taong ito, doktor pa naman dito sa ospital. Mukha siyang kagalang-galang. Hindi ko akalain na ganyan pala siya. Kadiri. Sabi ko na wala akong ginawa. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka? Siguro mawawala na lang ako. Gawin mo yan. Nandito ka naman sa ospital. Madaling itapon ang labi mo. Kiao niyan. Ganito na ang kalagayan ni Keer. At ginagalit mo pa siya. Nay, Xuan, patawad po. Naging mahirap ang lahat para sa inyo. Keer, huwag. Mama! Keer. Pinakaba mo ng husto ang mama mo. Mama, ayokong mawala ka. Brother Yuan Cheng, hindi ko talaga balak na sirain ang pamilya niyo. Kailangan mong maniwala sa akin. Alam ko, Keer. Naiintindihan ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa iyo. Magpahinga ka muna. Kiao niyan. Alam kong laki ng galit mo sa akin. Wala na sina Linlin at Ching. At alam kong napakasakit nito sa iyo. Pero isang aksidente lang yon. Wala talagang kinalaman si Keer doon. Si Yuan Cheng, talagang hindi mo na alam ang tama sa mali. Nakalimutan mo na ba kung sino ang pumigil sa iyo para iwanan mo ang sarili mong mga anak? At sino ang nagpabagal sa iyo, dahilan para kahit ang huling sandali nila ay hindi mo na nakita? Napakawalang hiya ng lalaking ito. Nagagawa pa niyang ipagtanggol ang may sala. Ang babaeng iyan ang humadlang sa pagliligtas sa mga bata. Napakasama niya. Totoo iyan? Nagtitiwala ako kay Keer. Hindi niya iyon sinasadya. May nararamdaman ang mama niya, kaya sandali akong naantala. Sisihin mo na lang ako. Pero wala talaga itong kinalaman sa kanya. Ang naging dahilan kung bakit nawala sina Hitian Ching at Hitian Lin ay hindi talaga si Lin Keer. Ano? Ang nagpahamak kina Hitian Ching at Hitian Lin ay siguradong hindi si Lin Keer. Attorney Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Ang taong nagpahamak sa kanila ay si Kiao Nian. Paano magagawang manakit ng matandang babaeng iyan? Sinasabi ko na nga ba, kung ang anak niya ay kabit, malamang itong ina ay masamang tao rin. Uncle He, hindi po masamang tao si Lola. Totoo. Napakabait po ng ina ko sa lahat. Paano niya magagawang manakit ng kapwa? Tama siya. Kiao niyan, hindi pa ba sapat na sinisiraan mo si Keer? Ngayon pati si Tia ay sisirain mo rin? Bakit ka naging ganitong klaseng tao? Ikaw.
Sa tingin ko ay talagang hindi nyo tatanggapin ang totoo hanggat hindi pa huli ang lahat. Kayong dalawa na mga pasaway na bata, kapag nawala na kayo, mapapakasalan na ni Keer si Yuan Cheng. Mawala na kayo. Ang napakayamang lalaking iyon, dahil hindi pinahalagahan ni Kiao Nian, ibigay na lang siya sa Keer namin. Sino ang makakapagsabing totoo iyan? Baka naman gawa-gawa lang niyo ang videong iyan gamit ang AI. Tama. Advance na ang teknolohiya ngayon. Paano mo mapapatunayan na totoo ang video? Kahit abogado ka pa, hindi mo pwedeng basta na lang pagbintangan ang iba. Oo, Kiao Nian. Alam kong malaki ang galit mo sa akin, pero naniniwala akong hindi ganoong klaseng tao si Tia. Bakit niya sasaktan sina Linlin at Ching Ching? Alam mo ba na ang pagpepeke ng ebidensya ay may seryosong parusa? Sige na, humingi ka ng tawad kina Keer at Tia at maaari kong kalimutan na may nangyari. Kundi, mapipilitan akong tumawag sa pulis. Sino po rito ang tatawag sa pulis? Sino sa inyo ang tatawag ng pulis? Sir, tungkol po ito sa simpleng usapin lang po ito ng pamilya. Medyo hindi lang po mabuti ang pakiramdam ng asawa ko, kaya Nakatanggap po kami ng ulat, kasangkot po kayo sa pananakit sa iba na naging sanhi ng kanilang pagkawala. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Wala akong ginawa. Sir, hindi po ba mayroon lamang itong hindi pagkakaunawaan? Tama siya. Ito ang buong proseso ng krimen. Malinaw ang mga ebidensya, kaya walang anumang hindi pagkakaunawaan dito. Sumama ka sa amin! Ma. Lola, Ma. Lola, Nay. Keer. Yuan Cheng. Tulungan niyo ako. Brother Yuan Cheng, tulungan mo ang mama ko. Hindi magagawa ng mama ko ang mga bagay na iyan. Kiao Nian, tulungan mo ang mama ko. Paano naging si Tita? Bakit magiging dahilan si Tita ng pagkawala ni na Linlin at Ching Ching? Ki Yuan Cheng, naniniwala ka na ba na hindi kita niloloko? Kiao Nian, ako ang may kasalanan. Sina Ching Ching at Linlin, kasalanan ko ang lahat. Pero, kahit na may nagawang mali si Tita, ay wala namang kinalaman sina Keer at Xuan dito. Kaya wag mo silang sisisihin. Ki Yuan Cheng, mukhang masyado nang nabulag ang puso at isipan mo. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ni na Linlin at Ching Ching. Ang perang binigay mo kay Lin Keer, nakuha ko na ng buo. Kayong dalawa, bahala na kayo sa buhay nyo. Kiao Nian. Kiao Nian. Uncle He? Brother Yuan Cheng, Keer, alam kong ang nangyaring ito ay hindi mo kasalanan. Pero, pwede bang iwan mo muna akong mag-isa? Hayaan mo muna ako. Brother Yuan Cheng. Uy, panoorin mo ang video na ito. Siya, Lin Keer, inakit niya ang asawa ko at dahil sa kanya, nawala ang anak ko. Ang nanay niya ay nanunuluyan pa sa marangyang kwarto sa ospital na ako ang nagbayad. Nandito ako ngayon para sa anak ko upang makamit ang hustisya. Bakit nagagawa ng babaeng ito ang maging kabit? Uy, tingnan mo. Hindi ba iyan si Lin Keer? Oo nga, siya nga iyon. Ang daming trabaho dyan. Bakit pinili ang maging kabit? Uy, saan ka pupunta? Huwag kang tumakbo. Hoy, itong taong ito ang kabit na sinasabi. Hindi ako makapaniwala na nakatira tayo kasama sila, napaka-kamalasan talaga. Ang lola ang dahilan kung bakit nawala ang bata at ang nanay naman ay nangaagaw ng asawa. Sa tingin ko, paglaki ng batang iyan, ay magiging masama rin siyang tao. Oo nga, napakabata pa naman niya. Nakakaawa talaga. Mama, nasasaktan po ang kamay ko sa pagkakahawak niyo. Pasensya na, Xuan. Hindi sinasadya ni Mama. Bilisan natin ang lakad, okay? Umalis na kayo. Ang mga ganitong uri ng tao. Xuan. Dito ka muna sa bahay mag-isa ha. Papasok lang si Mama sa trabaho, babalik din ako agad. Maging mabait ka ha. Sige po, Mama. Magiging mabait po si Xuan habang naghihintay sa inyo.
Ang fiancé ko at ako ay nagbabalak na magpakasal. Mayroon pa ba kayong bakanting schedule sa hotel na ito? Titingnan ko po muna para sa inyo. Hindi ba't siya yung nasa video, yung kabit? Oo, siya nga. Napakamalas naman kung magpapakasal tayo sa lugar kung saan nagtatrabaho ang ganyang klaseng tao. Lumipat na lang tayo ng ibang hotel. Tara na, tara na. Care, alam kong hindi madaling mag-isa habang nagpapalaki ng anak. Pero alam mo naman, hindi maganda ang reputasyon mo nitong mga nakaraan. Kung magpapatuloy pa ito, babagsak na ang negosyo ng hotel natin. Narito ang sahod mo para sa isang buwan. Hubarin mo na ang iyong uniforme at maaari ka nang umalis. Pero, Mama, bakit po ang aga niyo atang nakauwi ngayon? hello, Brother Yuan Cheng. Anong pinagsasabi mong Yuan Cheng o Jin Cheng, Lin Keer? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo pa babayaran ang upa para sa buwang ito, huwag mo kaming sisisihin kapag pinalayas ka na namin dito. Brother Yuan Cheng, nahihirapan na po talaga ako sa buhay. Nakikiusap po ako, tulungan niyo po ako. Care, anong nangyayari sa'yo? May nag-upload ng video natin sa ospital. Sa internet, sabi nila, kabit daw ako, minumura nila kami kapag nakikita kami. Nawalan din ako ng trabaho. Pati upa sa bahay, hindi ko na mabayaran. Care, wag kang mag-alala. Parang may pera pa ako sa card ko. Itutuloy ko muna ang pera sa iyo. Ha? Ito ay? Care, wag ka munang mag-alala. Tatawag muna ako para magtanong. Hello? Kiao niyan? Bakit na-block ang card ko? Sinabi ko na sa iyo, ang lahat ng ibinigay mo kay Lin Keer, babawiin ko ang lahat. Pero pera ko yan. Anong pera mo? Ang perang ito ay pag-aari nating mag-asawa. Hanggat ayaw ko, wala siyang Lin Keer na makukuha kahit isang kusing. Hello? Hello? Keer, ano kaya kung pumunta ka kay Kiao niyan at humingi ng tawad? Kapag pumayag siyang patawarin ka, baka maayos pa ang sitwasyong ito. Kiao niyan, patawad. Hindi ko na dapat inakit si Kuya Yuan Cheng. Mali ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako ngayon. Ngayon lang talaga. Gusto mong tulungan kita? Sige. Ngayon din, sa harap ng puntod ni na Ching at Linlin, lumuhod ka at humingi ng kapatawaran sa kanila. Baka sakaling mapag-isipan ko pa. Sobra ka naman. Ang mga nangyari noon, walang kinalaman si Keer doon. Kung ayaw mong gawin, kung ganoon ang tulong na ito. Luluhod ako. Luluhod ako. Lin Keer, hanggang dyan lang ba ang pasensya mo? Ching. Linlin, ang babaeng ito at ang kanyang ina ang nagpahamak sa inyo, si Mama ngayon, ay nagawa ng ipaghiganti kayo. Yuan Cheng, maghiwalay na tayo. Kiao niyan, hindi pwedeng gawing biro ang paghihiwalay. Hindi ako papayag. Sa ayaw at sa gusto mo, makikipaghiwalay ako sa'yo. Hinding-hindi ako mananatili sa isang lugar kasama ang taong nagpahamak sa dalawa kong anak. Attorney Jiang, salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang anuman, ginagawa ko lang ang dapat. Sa susunod, kung may kailangan ka pa, maaari kang lumapit ulit sa akin. Attorney Jiang, nais ko sanang humingi ulit ng isang pabor sa'yo. Sige, sabihin mo lang. Kiao niyan, may sasabihin ako sa iyo. Bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ikaw at si Brother Yuan Cheng ay hindi pa hiwalay, pero sumasama ka na sa ibang lalaki, isang panloloko rin iyan. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Brother Yuan Cheng?
Sige, magsumbong ka para mas mapabilis ang pagpirma niya sa divorce papers. Kaya kong maghintay? Pero ikaw, halatang atat ka ng pumalit sa posisyon ko. Ikaw, hindi mo pa ba alam? Sinadya ko talaga noong araw na iyon na hindi kayo pasakayan sa sasakyan. Mahal na mahal ako ni Brother Yuan Cheng. Kapag nawala na ang dalawang batang iyon, sa tingin mo ba ay may halaga ka pa sa kanya? Pagdating ng oras na gumawa ako ng paraan, mapupunta rin sa akin si Brother Yuan Cheng. Ang pagtulak ng nanay mo kina Linlin at Chingching, utos mo rin ba iyon? Ano naman kung oo? Total wala namang ebidensya at si Brother Yuan Cheng ay hinding-hindi malalaman ang totoo. Sino ang nagsabing hindi niya malalaman? Ang lahat ng sinabi mo kanina ay nirecord ko lahat. Kapag nalaman na ng Brother Yuan Cheng mo ang lahat ng ito, sasama pa kaya siya sa iyo? Kiao Nian, ikaw. Napakasama mo. Ako pa ang masama? Lin Ke-er, ang mga ninakaw na bagay ay kailanman hindi magiging sa iyo. Walang hiya ka, Kiao Nian. Tapusin na kita. Kapag wala ka na, ay wala na ring makakaalam tungkol sa lahat ng ito. Si Brother Yuan Cheng ay ako. Bakit ikaw? Lin Ke-er. At isipin mong naging tiwala ako sa iyo? Paulit-ulit kitang tinulungan? Ngunit ganito ka palang tao. Brother Yuan Cheng, hindi ganoon ang nangyari. Hindi ganoon. Lahat ng mga sinabi mo kani-kanina lang, ay narinig ko lahat. Anong sabi mo? Sa pagkakataong ito ay hindi na kita tutulungan. Lin Ke-er. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Lin Ke-er? Pinaghihinalaan kang nanamit ng kapwa, ngayong kumpleto na ang mga ebidensya at saksi, ay naiulat na kita sa mga otoridad at parating na sila anumang oras. Lin Ke-er, ang lahat ng ginawa mo ay may kaukulang kabayaran. Kiao Nian, naging masama ako, naging hamak ako. Hindi pwedeng mawalan ng ina si Xuan. Masyadong pa siyang bata. Noong pinahamak mo at ng iyong ina sina Linlin at Chingching, hindi mo man lang ba inisip kung anong mangyayari sa kanila? Napakabata pa nila. Naisip mo ba kung gaano nasasaktan ng ina nila? Ang lahat ng ito ay bunga lamang ng sarili mong mga pagkakamali. Halika na. Kiao Nian. Pirmahan mo na to. Kiao Nian. Sa loob ng maraming taon, humihingi ako ng tawad sa iyo at sa anak natin. Nitong mga nakaraang araw ay iniisip ko na kung hindi sana ako agad naniwala sa mga sinabi ng walang hiyang Lin Ke-er na yon. Kung sana ay, noong una pa lang sa iyo at sa anak natin ay nagbigay ako ng higit na malasakit, siguro ang lahat ng ito ay hindi aabot sa ganitong sitwasyon, di ba? Siguro ay, namumuhay pa tayo ng masaya ng magkasama. Ang sugat ay tumama na sa kritikal na bahagi ko. Alam kong mawawala na ako. Lahat ng ito ay ganti ng tadhana sa akin. Pagdating ko sa kabilang buhay, hihingi ako ng tawad kina Linlin at Chingching. Ang tanging hiling ko lang ay sana maging masaya ka. Kiao Nian. Kiao Nian. Wala nang kagustuhang mabuhay ang pasyente. Bumababa na ang kaniyang presyon. Doktor! Doktor! Dito ka na mananatili mula ngayon. Mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Anong gagawin niyo sa akin? Ikaw ba ang manggagamit na sumira sa pamilya ng iba? Batuay, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga kabit. Mga kaibigan, turuan mo siya ng leksyon. Walang hiya kang bata ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumunta sa kusina? Tapos mo na ba ang mga gawaing bahay para maglakas loob na kumain? Gutom na po ako. Ito ang kainin mo. Pagkatapos nito ay bumalik ka na sa trabaho, napakapabigat mo talagang bata ka. Mana ka sa nanay mong walang puri.
Kung hindi lang dahil kay kuya na pinipilit akong alagaan ka, ay hinding-hindi kita papansinin. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaraang taon sa suportang ibinigay ninyo sa aming ampunan. Maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang ay wala naman kaming masyadong ginawa. Maliit na halaga lang po ito. Dekano, wag na ninyo itong isipin. Hindi po ganoon iyon. Ang mga batang ito ay iniwan ng kanilang mga magulang pagkapanganak pa lang dahil sa tulong ninyo. Silang mga dating walang makain ay nagkaroon ng matitirhan at nakakapag-aral na. Ito mismo ay isa ng napakadakilang bagay. Maraming salamat po talaga sa inyo. Pero ginagawa ko ang lahat ng ito para rin makakuha ng biyaya para sa aking mga anak at umaasa akong sa susunod nilang buhay ay mapunta sila sa isang mabuting pamilya.